Nagtagpo ang kanilang mga mata sa mahabang sandali. Ang init ng kanilang mga tingin ay nagdadala ng kilig, tensyon, at pangako. Hindi ito halik, hindi lampas sa hangganan. Ngunit ramdam nila ang bawat emosyon na naglalaro sa pagitan nila. Dahang inabot ni Daniel ang mukha ni Ray. Pinisilang pisingin niya ng marahan. Ray, pakiramdam ko parang safe ako kapag nariyan ka. Napangiti si Ray, marahang lumapit, at halos marinig ni Daniel ang tibok ng puso niya. Sir, pareho po tayo. Safe po tayo kapag magkasama. Tahimik silang nagtagal sa ganung posisyon. Magkatabi sa sofa. Ang init ng presensya ng bawat isa ay sapat na. Walang halik, walang lampas sa hangganan, ngunit punong-puno ng intimacy at tiwala. Sa gabing yun, napagtanto ni Daniel at Ray na ang relasyon nila ay higit pa sa trabaho. Isang koneksyon na pangangalaga, pag-unawa, at damdaming pareho nilang pinipigilan. At sa kabila ng lahat ng panganib, may isang init na natagpuan sa isa't isa. Isang simula ng relasyon na mahirap ipaliwanag. Ngunit ramdam pa rin sa bawat tibok ng kanilang mga puso. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo rin. Si Daniel, 30 years old, ay isang mayamang negosyante na kilala hindi lamang sa negosyo, kundi sa pagiging perfectionist at maingat sa bawat hakbang. Sa kabila ng tagumpay at kayamanan, may isang bagay na lagi niyang iniingatan, ang kanyang buhay. Kahit palaging kasama niya si Ray, 28 years old, ang kanyang personal bodyguard. Matipunong lalaki, tahimik, at laging alerto si Ray. Si Ray ang nagbabantay sa bawat kilos ni Daniel, handang protektahan siya sa anumang panganib. Sa una, simpleng trabaho lamang ang pagitan nila. Si Daniel ang kliyente, si Ray ang bodyguard. Ngunit habang tumatagal, mas napapansin ni Daniel ang mga maliliit na detalye kay Ray. Ang maingat na tingin tuwing may banta sa paligid, ang tahimik na mga ngiti kapag walang nakatingin, at ang paraan ng bawat kilos na tila sinasadya para mapanatiling ligtas siya. Isang gabi habang nagbabantay si Ray sa opisina ni Daniel matapos ang isang business meeting, nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang sandali ng katahimikan. Napapagod ka rin ba, Ray? Tanong ni Daniel. Mahina pero parang sinusubok ang boses niya sa sariling pagkatapang. Hindi po, nandito ako para sa inyo, sagot ni Ray, diretso sa mga mata ni Daniel. May init na hindi inaasahan. Tahimik na tumitig si Daniel. Ramdam ang tibok ng puso niya na parang lumalampas sa normal na ritmo. Hindi niya maintindihan. Pero may kakaibang tensyon sa pagitan nila. Isang damdaming hindi dapat maramdaman, pero hindi rin naman nila mapigilan. Sa mga sumunod na araw habang dumadami ang mga banta sa negosyo at personal na buhay ni Daniel, mas napapalapit ang dalawa. Hindi lang trabaho ang nagbubuklod sa kanila, kundi ang tiwala, pangangalaga, at ang unti-unting pagtukla sa damdaming bago para sa isa't isa. Ngunit pareho nilang alam na ang damdamin na yon ay bawal. Minsan habang nagpupulong si Daniel sa kanyang opisina, nakatayo si Ray sa gilid. Mga mata na nakatutok sa bawat galaw ng kanyang kliyente. Hindi ito basta pagbabantay lang. Ramdam ni Daniel ang presensya ni Ray sa bawat sandali. Parang may sariling mundo sa pagitan nila. Ray, mahina niyang bulong habang nakatingin sa bintana. Parang hindi ko na rin alam kung bakit ako natatakot minsan. Tumango si Ray, mabagal bago sumagot. Kaya po ako nandito, hindi ko po kayo iiwan. Sa tingin ni Daniel, may init sa mata ni Ray. Hindi lang mula sa dedikasyon bilang bodyguard, kundi may nakatagong damdamin na hindi pa dapat maramdaman. Isang gabi habang naglalakad sila sa garahe matapos ang isang meeting ay biglang huminto si Ray. Sir, medyo malakas ang hangin, sabi niya sabay abot ng jacket kay Daniel.
Ray, medyo nagulat si Daniel sa biglaang paglapit. Para hindi po kayo ginawin, sagot ni Ray. Tahimik ngunit may halong intensyon sa boses. Napangiti si Daniel, ngunit may kaunting kaba sa dibdib. Ramdam niya ang init ng kamay ni Ray sa kanyang balikat. Ang bahagyang lapit ng kanilang mga katawan. Isa itong sandali na tensyon na pareho nilang alam na bawal, ngunit hindi rin naman nila maitatanggi. Sa mga susunod na araw, hindi maalis ang maliit na ritual. Si Ray na laging nasa tabi ni Daniel ay dahan-dahang nag-aalok ng tulong. Minsan nagkakatinginan sa maikling sandali bago mawala sa mga mata ng ibang tao. Hindi ko dapat iniisip to, bulong ni Daniel sa sarili habang tinitingnan ang lihim ng ngiti kay Ray. Ngunit hindi mo rin mapigilan, sagot ni Ray sa kanyang isip. Alam niyang pareho ang alam nilang peligro, ngunit pareho rin naaakit sa isa't isa. Ang bawat sandali ay parang laro ng apoy. Delikado, ngunit nakakakilig. At habang unti-unti silang lumalapit, parehong alam nila na isang maliit na pagkakamali lang ay pwedeng magbukas ng pintuan sa damdaming hindi nila dapat ipadama. Isang gabi, habang nasa opisina si Daniel, tumanggap siya ng misteryosong tawag. Tahimik ang boses sa kabilang linya. Alam namin ang ginagawa mo, Daniel, mag-ingat ka. Tumigil ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung sino pero ramdam niya ang banta at alam niyang may kailangan siyang mas maging maingat. Agad na dumiretso sa kanya si Ray. Sir, may problema po ba? Parang may banta, sagot ni Daniel, pero nanginginig ang boses. Si Ray, tahimik ngunit seryoso, ay dahang-dahang lumapit at inilapit ang kamay niya sa balikat ni Daniel. Huwag po kayo maglala, hindi ko po kayo pababayaan. Sa sandaling yun napangiti si Daniel sa init at katiyakan ng presensya ni Ray. Hindi lang siya nagbabantay. Ramdam niya ang tunay na dedikasyon, ang pangakong iligtas siya sa kahit anong panganib. Sa paglipas na gabi habang nagbabantay sa labas ng opisina, nagkaroon sila ng maikling sandali na katahimikan. Magkahawak ang kamay nila. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa damdaming pareho nilang pinipigilan. Ray, kahit bawal, hindi ko maiwasang magustuhan ka, bulong ni Daniel. Ramdam ang kabog ng puso. Tumungo si Ray at malapit na ang mukha sa kanya. Halos marinig ni Daniel ang hininga niya. Sir, pareho po tayo. Ngunit bago pa man nila maipagpatuloy, isang malakas na tunog ang bumungad sa kanila mula sa labas. Agad na naging alerto si Ray. Inilagay si Daniel sa ligtas na lugar at tiningnan ang paligid. Ang tensyon ng sitwasyon ay nagdadagdag pa sa init ng pagitan nila. Parehong alam nilang bawal ang nararamdaman, pero parehong ramdam ang pangangailangan sa isa't isa. Sa huling sandali ng gabi habang pinapanood ni Daniel si Ray na nagbabantay sa labas, napagtanto niya. Ang seguridad at proteksyon ay hindi lang pisikal. May mas malalim pa na koneksyon na nabubuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na nagmumula sa tiwala, pangangalaga, at damdaming pareho nilang pinipigilan ngunit hindi makaikakaila. At sa bawat pagbabantay ni Ray, ramdam ni Daniel ang init ng damdamin. Isang damdaming bawal, ngunit sapat upang mabago ang bawat gabing malamig at puno ng pangamba sa isang gabi ng kilig at kapanatagan. Kinabukasan maaga na nagising si Daniel. Ramdam niya pa rin ang kaba mula sa gabing iyon. Ang banta, ang tensyon, at higit sa lahat, ang init na dulot ng presensya ni Ray. Habang nag-aay sa opisina, nakita niya si Ray na tahimik na nagbabantay sa gilid. Ang bawat kilos ni Ray ay maingat na pagtitig. Ang malumanay na paggalaw, ang init ng kanyang mga mata, ay tila may sariling wika. Ray, pwede ba kitang mausap sandali? Tanong ni Daniel. Bahagyang nanginginig ang boses. Oo, opo sir, sagot ni Ray. Lumapit ng dahan-dahan, ramdam ang init sa pagitan nila kahit ilang hakbang lang ang layo.
Tahimik silang naupo sa isang malit na upuan sa loob ng opisina. Ang tensyon ay unti-unting lumalalim habang nagkakatinginan. Alam mo, hindi ko dapat nararamdaman to, bulong ni Daniel. Pero hindi ko maiwasang mapansin ka. Sa bawat galaw mo, sa bawat pagtingin mo sa akin. Tumigil si Ray sa saglit. Ramdam ang tibok ng puso niya. Sir, pareho po tayo, sagot niya. At malapit na ang mukha ni Daniel sa kanya. Ang init ng kanilang mga tingin ay parang naglalaro sa pagitan ng panganib at kilig. Isang tensyon na parehong alam nilang bawal, ngunit hindi rin nila kayang talikuran. Dahan-dahan inabot ni Ray ang kamay ni Daniel. Hindi ito simpleng hawak, puno ito ng init at pag-unawa. Pinisil niya ang kamay ni Daniel ng marahan, parang sinasabing, nandito ako para sa iyo, sa kabila ng lahat. Napangiti si Daniel, bahagyang napalapit. Ramdam niya ang init ng katawan ni Ray sa pagitan nila. Ang hangin sa opisina ay tila tumigil, at ang bawat hininga ay may dalang tensyon at pangako. Ray, mahina ang bulong ni Daniel, halos pabulong lang. Sagot ni Ray, hindi umuurong. Salamat sa lahat, bulong niya. Pinisil muli ang kamay ni Ray sa ramdam ang koneksyon na hindi na kailangan ng salita. Walang halik, walang lampas sa hangganan, ngunit ramdam nila ang init, ang intimacy, at ang pangako ng damdamin. Sa bawat sandali, napagtanto nila na minsan, ang pinakamalakas na koneksyon ay hindi nasusukot sa pisikal, kundi sa tiwala, pangangalaga, at sa init ng presensya ng isa't isa. Ilang araw matapos ang tahimik at mahinahong sandali nila sa opisina, biglang dumating ang balita. Isang kahina-hinalang grupo ang nagbabantang saktan si Daniel. Tahimik na nakinig si Ray habang pinag-uusapan ito ni Daniel sa conference room. Ramdam niya ang tensyon sa bawat galaw ng kanyang kliyente. Kailangan natin mag-ingat, hindi ito biro, sabi ni Daniel. Hawak ang kamay ni Ray sa mesa kahit hindi ito halata sa iba. Mula sa labas ng bintana nakikita nila ang malabo at mabilis na galaw ng isang tao sa paligid ng building. Agad na naging alerto si Ray. Protektibong inilagay ang katawan niya sa pagitan ni Daniel at sa posibleng pagbanta. Sir, lumapit na po kayo rito. Mahina ngunit matibay na utos ni Ray. Hindi ko po kayo iiwan. Sa gabing yun, habang pinapauwi ni Ray si Daniel sa kanyang apartment, tahimik silang naglalakad sa madilim na kalsada. Ang bawat hakbang ay puno ng tensyon, hindi lang dahil sa panganib sa paligid, kundi dahil sa init ng damdaming pareho nilang pinipigilan. Ray, alam mo ba? Bulong ni Daniel habang pinagmamasdan ang gilid ng mukha ng bodyguard. Ano yun? Sagot ni Ray habang bahagyang lumalapit sa kanya. Hindi ko nararamdaman to, pero hindi ko maiwasang maging malapit sa iyo, bulong ni Daniel, at bahagyang nanginginig ang boses. Tumigil si Ray, hinarap siya. Halos magdikit ang mga noo nila. Sir, pareho po tayo, sagot ni Ray. May halong kabog at init sa boses. Sa kabila ng panganib sa paligid, ramdam nila ang bawat tibok ng puso ng isa't isa. Isang forbidden tension na pareho na lang alam na pinagbabawal. Ngunit, hindi naman nila maikakaila. Pagdating sa apartment ni Daniel, hindi agad sila maghiwalay. Nagkatitigan lang, nagkamay, at sa maikling sandali, ang init ng presensya ng bawat isa ay mas malinaw kaysa sa anumang salita. Hindi natin kailangan ng label, bulong ni Ray. Basta nandito ako para sa'yo. Salamat, Ray, sagot ni Daniel. Ramdam ang seguridad at init na dulot ng bodyguard na unti-unting nagiging higpit pa sa trabaho. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Sa gabi ng tensyon, pareho nilang napagtanto. Minsan, ang pagmamahal ay lumalabas sa gitna ng panganib at pangangalaga. At kahit bawal, may init na hindi nila kayang itanggi.
Pagpasok nila sa apartment, agad na naghilom ang tensyon sa paligid. Hindi dahil sa panganib, kundi sa init ng presensya ng bawat isa. Tahimik lang silang naupo sa sofa, magkatabi, at ramdam ang bawat tibok ng puso ng isa. Ray, sobra ako nagpapasalamat sa iyo, bulong ni Daniel. Tinapik ang kamay ng bodyguard sa kanyang hita. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat kung wala ka. Tumitig si Ray sa kanya. Malapit ang muka. Halos marinig ni Daniel ang malalim na hininga. Sir, hindi ko po kayo iiwan. Hindi lang dahil sa trabaho ito, kundi dahil gusto ko rin po kayong makasama. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa mahabang sandali. Ang init ng kanilang mga tingin ay nagdadala ng kilig, tensyon at pangako. Hindi ito halik. Hindi lang pa sa hangganan. Ngunit ramdam nila na ang bawat emosyon na naglalaro sa pagitan nila. Dahang-dahang inabot ni Daniel ang mukha ni Ray. Pinisilang pisngi niya ang marahan. Ray, pakiramdam ko parang safe ako lagi pag nandiyan ka. Napangiti si Ray. Marahang lumapit at halos marinig ni Daniel ang tibok ng puso niya. Sir, pareho po tayo. Ako rin ramdam ko na safe ako pag nandiyan ka. Tahimik silang nagtagal sa ganong posisyon, magkatabi sa sofa. Ang init ng presensya ng bawat isa ay sapat na. Walang halik, walang lampas sa hangganan, ngunit punong-puno ng intimacy at tiwala. Sa gabing yun, napagtanto ni Daniel at Ray na ang relasyon nila ay higit pa sa trabaho. Isang koleksyon ng pangangalaga, pag-unawa, at damdaming pareho nilang pinipigilan. At sa kabila ng lahat ng panganib, may init silang natagpuan sa isa't isa. Ang simula ng relasyon na mahirap ipaliwanag, ngunit ramdam sa bawat tibok ng puso. Ilang araw matapos ang gabing yun sa apartment ay tahimik pa rin ang relasyon nila. Isang koneksyon na hindi opisyal, ngunit ramdam na ramdam sa bawat sandali. Pagkatabi sila sa sofa, malapit ang katawan, ngunit may sapat na espasyo para hindi lampasan ng hangganan. Ray, bulong ni Daniel. Tinatapik ang kamay ng bodyguard sa kanyang hita. Alam mo, hindi ko nakala na ganito ka mararamdaman. Tumigil si Ray sa bawat kilos. Hinarap ang mata ni Daniel. Sir, pareho po tayo. Ramdam ko rin po ang bawat bagay. Dahan-dahan nilang pinisilang kamay ng isa't isa. Ramdam ang init sa pagitan nila. Ang katahimikan sa apartment ay puno ng tensyon at init. Hindi nakikita ng iba. Ngunit ramdam sa bawat paghinga nila. Parang bawat segundo kapag nandito ka, mas kumakapal ang tibok ng puso ko, bulong ni Daniel at bahagyang lumapit. Sir, sagot ni Ray. Halos napapahagod sa dibdib ang ngiti. Pareho po tayo. Hindi po natin kailangan ng label para maramdaman to. Dahan-dahan huminga si Daniel sa sofa. At si Ray ay lumapit at umupo malapit sa kanya. Ang mga kamay nila ay magkatabi. Ang mga daliri ay magkahawak. Ramdam nila ang init ng katawan ng isa't isa sa kabila ng lamig ng gabi. Ray, ang weird no? Bulong ni Daniel. Halos may tawa sa kahinaan ng boses. Hindi naman po yun masama. Basta nandito tayo para sa isa't isa. Sagot ni Ray na may halong kabog sa bawat salita. Tahimik lang silang nagdagal sa ganung posisyon, magkatabi sa sofa. Ang bawat paghinga ay may dalang kilig at tensyon. Isang intimacy na hindi nangangailangan na halik o lampas sa hangganan. Sir, gusto lang po sana malaman mo na safe ka lagi, sabi ni Ray. Pinisil muli ang kamay ni Daniel at halos maramdaman ang tibok ng puso niya sa bawat pisil. Alam mo Ray, sa bawat sandali ramdam ko na parang humako kapag nandito ka, bulong ni Daniel. Malapit sa balikat ni Ray. At nang gabing yun ay puno ng tahimik na intimacy. Hindi pisikal, ngunit puno-puno ng damdamin, pag-unawa at init. Pareho nilang napagtanto. Minsan sapat na presensya
ang paghawak ng kamay, at ang pagkakatinginan para iraparamdam ang damdaming hindi nila dapat ipakita sa iba. Minsan sa gabi, matapos ang isang nakakapagod na araw, nagtagpo ang mga mata nila sa apartment. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahinang ilaw at tunog ng ulan sa labas ang kasama nila. "Sir, medyo malamig po," bulong ni Ray habang hinihila ang jacket ni Daniel at inilagay sa balikat ito. Napangiti si Daniel, ngunit ramdam niya ang tibok ng puso niya ay parang tumatalon. "Ray, salamat," bulong niya. At dahan-dahang pinisil ang kamay ni Ray sa kanyang pagbalikat. Lumapit si Ray, bahagyang nakatungo ang muka. Halos magtama ang noo nila. "Sir, kahit bawal, hindi ko maiwasang maramdaman ito para sa'yo," sagot niya, malapit sa tenga ni Daniel. Napahagod si Daniel sa init ng boses ni Ray. Ramdam ang bakot paghinga sa pagitan nila. "Ray, pareho rin. Ramdam ko rin." Dahan-dahan nilang inabot ang isa't isa, magkatabi sa sofa. Hindi sila naghalikan, ngunit ramdam ang tensyon. Ang intimacy na puno ng pangako at kilig. Ang bawat galaw, bawat titig ay parang naglalarawan ng damdaming pareho nilang pinipigilan. "Hindi ko alam kung paano harapin to, pero gusto ko po kayong makasama," pulong ni Ray, habang pinisil ang kamay ni Daniel ng marahan. "Ray, sa bawat sandali dito, ramdam ko ang koneksyon natin kahit bawal," sagot ni Daniel, bahagyang nakayuko sa dibdib ni Ray. Tahimik silang nagtagal, magkatabi, nararamdaman ang init ng presensya ng isa't isa. Sa gabing iyon, napagtanto nilang pareho na minsan sapat na ang mga simpleng sandali. Paghawak ng kamay, titig sa mata, at init ng presensya. Makaraan ng ilang araw ng parehong ritual ay ng pagbabantay ni Ray, maingat sa mga galaw at tahimik ngunit pasidihing titig. Ramdam na ramdam nila ang tensyon sa pagitan nila. Isang gabi habang nag-aayos si Daniel sa living room ng apartment ay lumapit si Ray ng dahan-dahan at inilagay ang kamay niya sa balikat. "Sir, pwede po ba akong umupo rito?" bulong ni Ray, bagyang nanginginig ang boses. Napangiti si Daniel, ngunit ramdam ang tibok ng puso niya na mas mabilis pa kaysa sa normal. "Oo, Ray, andito ka na eh." Magkatabi sila sa sofa, magkahawak ng kamay. Tahimik lang sila, ngunit bawat sandali ay puno ng tensyon. "Ray, bawat sandali na nandito ka, parang may tahanan ako," bulong ni Ray. Bulong ni Daniel, halos napapahagod sa damdamin. Tumango si Ray, marahang pinisil ang kamay niya. "Ako rin, sir." Habang tumatagal ang gabi, unti-unti nilang nadarama ang lakas ng damdamin ng isa't isa. Ang mga titig at dahan-dahang hawak ng kamay ay parang nagiging paraan para umamin sa kanilang nararamdaman. Isang koneksyon na bawal, ngunit hindi nila kayang itanggi. "Sir, minsan naisip ko," bulong ni Ray habang bahagyang nakadikit ang ulo sa balikat ni Daniel. "Baka minsan lang natin maramdaman ng ganito. Pero ramdam ko po bawat sandali, hindi na pwedeng baliwalain." "Ray, kahit bawal, ramdam ko rin yun," sagot ni Daniel. Tumatama ang tingin niya sa mga mata ni Ray. "Hindi ko inakala na ganito ang pakiramdam pero gusto ko pa itong maramdaman ng matagal." Tahimik silang nagtagal. Magkatabi, ramdam ang init sa bawat dahan-dahang paghinga. Hindi sila naghahalikan, ngunit bawat titig, bawat pisil ng kamay at bawat dahan-dahang lapit ay punong-puno ng intimacy at kilig. Isang relasyon na pareho nilang pinipigil, ngunit parehong iniingatan sa puso. Ang gabing yun ay naging tanda ng unti-unti pagbubukas ng damdamin nila. Isang forbidden love na hindi opisyal, ngunit ramdam sa bawat galaw, bawat titig, at bawat sandaling magkasama sila. Makaraan ng ilang linggo ng tahimik ngunit masidhing koneksyon ay may biglang tumawag sa telepono ni Daniel. Isang kakaibang numero at mahina ang boses sa kabilang linya. "Alam namin kung nasan ka, Daniel. Mag-ingat ka." Agad na umalerto si Ray. Dahang-dahang inilagay ang kamay niya sa balikat ni Daniel.
Sir, hindi kita iiwan. Kasama mo ko, sabi ni Ray. May halong tensyon at pangangalaga sa boses. Pagkatapos ng tawag, nagpasya silang maglakad sa terrace ng apartment para huminga ng sariwang hangin. Tahimik lang sila. Ngunit ramdam nila ang init sa pagitan. Isang tensyon na pareho nilang alam bawal, ngunit parehong hindi kayang itanggi. Ray, kahit delikado, ramdam ko na parang gusto ko lagi nandito, bulong ni Daniel, habang magkatabi silang nakatayo sa gilid ng terrace. Tumingin si Ray sa kanya. Halos maramdaman ni Daniel ang tibok ng puso niya sa pagitan nila. Sir, pareho po tayo. Hindi lang po trabaho ang nag-uugnay sa atin, kundi bawat sandali na nandito tayo at pagkasama. Dahan-dahan nag-abot ng kamay si Ray. Pinisilang kamay ni Daniel ng marahan. Hindi ito isang simpleng hawak dahil ramdam nilang init at tensyon sa bawat paggalaw. Ray, ang weird pero bawat sandali na kasama kita, dama kong safe na safe ako. At ramdam ko rin ang kakaibang damdamin na to, pulong ni Daniel. Bahagyang napapalapit sa katawan ni Ray. Sir, pareho pong nararamdaman ko. Kahit bawal, hindi ko kayang itanggi, sagot ni Ray. Bahagyang nakadikit ang noo sa kanya. Ramdamang init ang presensya ng isa't isa. Tahimik silang nagtagal sa terrace, magkatabi, ramdam ang bawat tibok ng puso at bawat dahan-dahang paghinga. Ang banta sa paligid ay tila nagpalakas lang ng damdamin. Isang forbidden love na parehong pinipigil, ngunit parehong iniingatan at pinapahalagahan sa puso. Makaraan ng ilang linggo ng tahimik ngunit matinding koneksyon, ramdam ni Daniel ang bigat ng bawat sandali sa piling ni Ray. Kahit safe sila sa apartment, alam niyang may oras na darating na kailangan niya bumalik sa Maynila. Ray, bulong ni Daniel habang magkatabi silang nakaupo sa sofa. Hawak ng kamay ng bodyguard. Alam ko na darating ang araw na kailangan mong umalis, pero hindi ko alam kung paano ko haharapin yun. Tumitig si Ray sa kanya. Halos maramdaman ni Daniel ang bawat tibok ng puso niya. Sir, kahit ano pa man, nandito lang po ako. Hindi ko po kayo iiwan. Kahit sa isip o sa puso lang. Tahimik silang nagtagal. Magkatabi, ramdam ang init ang presensya ng isa't isa. Ang mga dahang-dahang hawak ng kamay, ang mga titig, at ang mga bahagyang lapit ay naging paraan nila upang iparamdam ang damdaming pareho nilang pinipigil. Ray, kahit bawal, ramdam ko na hindi ko kayang mawala ka, bulong ni Daniel, at bahagyang lumapit sa balikat ni Ray. Sir, pareho po tayo, sagot ni Ray. Bahagyang nakadikit ang noo sa balikat ni Daniel. Ramdam ang init ng presensya ng isa't isa. Habang tumatagal ang gabi ay unti-unting napapalapit ang bawat galaw nila. Hindi pisikal na lampas sa kahangganan, ngunit punong-puno ng tensyon, kilig at pangako. Ang bawat dahan-dahang paghawak ng kamay at bawat sandali ng katahimikan ay nagiging lihim nilang paraan upang iraparamdam ang kanilang damdamin. Sir, bawat sandali na magkasama tayo parang may tahanan ako, bulong ni Ray, habang marahang pinipisil ang kamay ni Daniel. Napangiti si Daniel at bahagyang napalapit. Ray, kahit bawal, naramdam ko na ibang pakiramdaman ang bawat sandali na kasama kita. Sa gabing yun, napagtanto nila na isang damdamin na parehong pinipigil sa mundo ay sobrang totoo na ang namamagitan sa kanila. Makaraan ang maraming linggo ng tahimik ngunit malalim na koneksyon ay ramdam ni Daniel at Ray na hindi na nila kayang itanggi ang nararamdaman na damdamin sa isa't isa. Isang gabi nagtagpo sila sa terrace ng apartment. Ang lamig ng hangin ay tila bumabalot sa kanila, ngunit ang init ng presensya ng isa't isa ay mas malinaw kaysa sa anumang panahon. Ray, alam mo, hindi ko pwedeng ipakita sa lahat ang nararamdaman ko. Pero hindi ko na rin kayang itanggi, bulong ni Daniel habang hinahawakan ang kamay ng bodyguard. Tumitig si Ray sa kanya, bagyang napapahagod sa damdamin. Sir, pareho po tayo. Kahit lihim, gusto ko pong mapanatili ang bawat sandali na kasama ka. Nagkatitig sila sa mahabang sandali. Ramdamang bawat tibok ng puso at init ng presensya.
Hindi sila naghalikan, ngunit bawat titik, bawat dahan-dahang pisil na kamay ay punong-puno ng intimacy at pangako. Ang tunay na nagmamahal ay hindi laging madaling ipakita o ipaglaban sa lahat ng oras. Minsan, kailangan itong ingatan, pahalagahan at piliin sa tamang paraan at tamang pagkakataon. Ang koneksyon at tiwala sa isa't isa ay mas mahalaga kaysa sa anumang label o opinyon ng iba. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo rin.